Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral sa ating pinag-aralan noong isang linggo. Kulayan ng hugis ng mga payag na may uugnay sa salitang alamat. Isa-isahin natin. Yung nasa bilog, ang tauhan ay nagpapakita ng lugar. Sa puso naman, ang tauhan ay ang mga gumaganap sa isang alamat. Sa pangatlong, anong tawag dito? Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral sa ating pinag-aralan noong isang linggo. Kulayan ng hugis ng mga payag na may uugnay sa salitang alamat. Isa-isahin natin. Yung nasa bilog, ang tauhan ay nagpapakita ng lugar. Sa puso naman, ang tauhan ay ang mga gumaganap sa isang alamat. Sa pangatlong, anong tawag dito? Ang pusa at aso. Isang araw, mayroon aso at pusa na naninirahan sa may tabing dagat ng Mali. Si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Gusto ni aso na palaging malinis ang kanyang bahay o maging kapaligiran man. Kapag nakakakita si aso ng mga basurang nagkakalat sa mga daanan, kinukuha niya ito at itatapon sa lalagyan ng basura. Sabi kasi ng kanyang amang nabubuhay pa, "Anak, dapat maging mabuti ka sa kalikasan dahil ang kalikasan ay nagsisilbing palamuti ng mundo." Si pusa naman ay palaging bagot. Mainipin ang ulo, masungit at hindi mawawala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Hilig ni pusa ang magsinungaling. Lahat ng lumalabas sa kanyang bunganga ay napapaniwala niya ito. Habang naglalakad si aso para maghanap ng pagkain, nakita niya si pusa na nagkakalat ng mga basura sa kanto. Tahol ni aso, "Aw! Aw! Aw! Anong ginagawa mo? Bakit ka nagkakalat ng basura dito? Di mo ba alam na mali ang magkalat ng basura? Pwede itong magdulot ng pagbaha." Sagot ni pusa, "Ano ba ang paki mo? Pwede, aso, hayaan mo na lang ako. Bakit ka pa nakikialam sa akin? May pagtingin ka sa akin, ano? Hindi naman kita kakilala." Habang naglalakad, sabi niya sa kanyang sarili, "Naisahan ko si aso para siyang tanga. Mabilis agad siyang mapaniwala. Ang galing ko talaga. Sa susunod, gagalingan ko pa ang pag-arte." Pagkalipas ng isang araw, naulit ni pusa ang pagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ni aso. "Pusa, bakit ka nagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ko? Hindi mo ba alam na palagi akong napapagod sa kalilinis at ikaw, magkakalat ka lang?" Sagot ni pusa, "Kung gusto mong hindi mapagod sa kalilinis mo dyan, magkalat na lang tayo
ng basura. Ayoko nga, pusa. Sabi ko nga sa'yo kahapon na pwede tayong maapektuhan ng pagbaha at pagbagyo. Naku, aso, nakakatakot naman yan. Duwag ka ba sa mga bagyo at pagbaha? O natatakot ka lang na baka mawala ka tulad ng mga magulang mo? Pusa, huwag mong damayin ang mga magulang kong nasa langit na. Gusto mo ba ng away, pusa? Tinahula ng malakas ni aso si pusa. Ah! Umalis ka dito, sutil na pusa! Inuulit-ulit ni pusa ang pagkakalat ng basura. Sabi niya sa kanyang isipan, gusto ko ng makalat na kapaligiran. Gusto ko ng kalat doon, kalat dito, kalat nasaan man na aking makikita. Hindi alam ni pusa na kanina pa siya pinapanood ni aso. Sabi ni aso, hindi ka ba nagtatanda? Paulit-ulit na kitang pinagsasabihan na masama ang magkalat ng basura. Kung gusto mong magkalat ng mga basura, doon ka tumira sa tambakan ng mga basura. Pwes, bagay ka doon. Ayoko nga doon, aso. Nakakadiri doon. Masangsang ang amoy at mababaho. Hindi na babagay ang tulad kong magaganda doon sa tambakan ng basura. Aso, bakit biglang dumilim? Natatakot na ako, aso. O di kaya, parusa na ito sa atin. Biglang dumilim ang kalangitan at may halong malakas na tunog. Hindi nila alam na may paparating na bagyo at pagbaha. Tinangay sila ng malakas na pagbaha. Humihingi na ng tulong si pusa dahil hindi siya marunong lumangoy. Sabi niya, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Kasi hindi ako marunong lumangoy! Tulong! Tulong! Nakita ni aso na nalulunod na si pusa. Agad-agad niyang inihaon si pusa sa baha. Pusa! Pusa! Gumising ka! Ayos ka lang ba? Sumagot ka naman, pusa! Pusa! Gising! Gising! Paglipas ng 2 minuto, nakagising na si pusa. Ano ba ang nangyari? Bakit tayo nandirito? Pusa, muntik ka nang malunod, kaya niligtas kita. Maraming salamat, aso, sa pagliligtas mo sa akin. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Sana patawarin mo na ako sa lahat ng aking masamang ginawa. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na ako. Oo, pusa. Pinapatawad na kita. Alam ko na may natitira ka pang mabuting kalooban sa puso. Basta, pusa, ipangako mo sa akin na mamahalin mo ang ating kalikasan. Oo, aso. Pinapangako ko yan. Simula noon, naging matalik silang magkaibigan. At namumuhay sila ng maayos, payapa, at makulay na parang isang kalikasan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jewel Galiz Orlindog mula sa Baitang 5, Pangkat Ilang-Ilang. Gusto nyo bang makinig ng isang kwento? Kung ganon, imulat ang mga mata,
buksan ang tenga at makinig. Nakagawa na ba kayo ng mga bagay o desisyon na hindi niyo pinag-iisipan ng mabuti? Halika, ipapakilala ko sa inyo si Maria Capra. Tunghayan natin kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Si Maria Capra. Masayang nagpalipat-lipat si Maria Capra sa mga sama ng tungka. Nagsasawa na ako rito, ani ni Maria Capra kay Domenico. Gusto ko namang makakita ng ibang lugar. Aba, mag-ingat ka. Ang paalaala ng kaibigan. Baka mapunta ka sa lugar ng maraming pusa. Hindi ka na namin makita. Walang mangyayaring masama sa akin, ani ni Maria Capra, at iniladlad pa ang kanyang buntot. Walang humahanga sa aking kagandahan dito. Marahil sa ibang lugar, makikilala ako. At lumipad ang paunti-unti at palayo ng palayo si Maria Capra. Malayo-layo na rin ang narating ni Maria Capra. Nakarating siya sa hindi kilalang pook. Maraming magagandang bahay roon. Malalawak ang kanilang halamanan. Sa isang halamanan, may natanaw siyang maliit na paliguan ng mga ibon. Nakita niyang naglalaro roon ang ilang maya. Mas maganda naman ako sa mga mayang iyon, ang naibulong ni Maria Capra sa sarili. Bumaba siya sa fountain at nakipaligo sa mga maya. Nakita niyang nagtaas ng kamay ang isang batang babae. Mayroon itong kinakawayan. Itinuturo siya ng bata sa isang tao. Pinagbuti ni Maria Capra ang kanyang pagkakatayo sa gilid ng paliguan ng mga ibon. At ibinukha ang kanyang napakagandang buntot. Naging tulad ito ng isang abaniko. Pumalakpak ang bata. At nagsasayaw sa tuwa habang pinapanood si Maria Capra. Hindi napansin ni Maria Capra ang lambat na inilaslat ng hardinero. Nagpumilit makawala si Maria Capra sa loob ng lambat. Ngunit hindi siya makawala. Inilagay siya ng hardinero sa loob ng hawla. At ginawang laruan ng bata. Nalungkot si Maria Capra. Kung nakinig lamang siya sa paalaala ng kanyang kaibigan, hindi sana niya inabot ang gayong kapahamakan. At diyan nagtatapos ang ating maikling kwento. Kaya, bago tayo gumawa ng isang bagay, pasya o desisyon, dapat pinag-iisipan muna natin ito ng maraming beses upang hindi natin ito pagsisihan sa bandang. Sana po nagustuhan ninyo ang ating kwento at may napulot kayong aral dito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!